Guys, sa Rusi RFI, ang issue nito ay ayaw gumana yung electric starter. So ayan, yung may-ari bumili ng bagong battery. Yan, bumili. Samantala, yung battery niya is good. So nasayang yung pera niya, binili niya dito. Pwede na lang sana pang bayad ng labor. Kaya ang battery na to is mahal to. Hindi ako nagkakamali, mga 1,000 or 900 yata ang ganito, depende sa seller or depende sa brand. So nasayang, imbis na pwede na sana pang bayad sa labor or may sobra pa, depende sa magiging cost ng sira ng motor in case na may papalitang pyesa. So yan, bakit ko nasabi na goods to, pwede natin gawa ng test para ma-confirm na yung luma niyang battery is good. Ayan, ito test ko siya gamit itong tester na to. Kung gusto nyo bumili na ganitong tester, katulad lang nito pero katulad ng brand, mayroon akong ilalagay sa comment section na link. Para iwas hula-hula, ganito ko siya ginawa para ma-confirm talaga na goods yung battery. So ayan, yung battery is mayroong 12.72. Set natin para matest natin yung health ng battery na to. So ayan, lumabas good battery. So hindi lang tayo dito magbabase. Yung state of health niya is 100% goods na goods. State of charging 98%. Standard yan. So pasado. Voltage 12.72. Okay. Itong amperahe, yung pinaka na load sa kanya, yung cranking ampere na nandyan sa kanya is 135. So good yan. Yung resistance niya is 17.82. So itong resistance, pag tumaas to, halimbawa naging 30, so weak na yun, sign na yun na weak yung battery. Tapos itong amperahe, itong amperes, pag bumaba din to, sign na yun na weak yung battery. Halimbawa 80 or 70, so papunta na yung magiging weak yung battery. Tapos itong state of health bababa din, tapos itong state of charging bababa din, kasi ibig sabihin hindi na goods yung tinatanggap niya, hindi na siya tumatanggap ng anong tanggap na pagcha-charge para sa kanya. Kaya nahihirapan ako paano ipayag, basta ganun yun. Kumbaga hindi na siya accurate tumanggap ng charging, iiba to. Tapos itong state of health niya, ibig sabihin yung health niya katulad ng tao, pag tumatanda na, bababa na yung state of health, sakitin na. So ganyan. Ganon yun, ganon. Kaya yan, goods to. So main issue nito is hindi nag-electric starter. Subukan natin i-on. On. Ayan, naka-on na. Start. Start. Yan. Naglalagitik or naglalagotok lang yung relay. Pero walang redondo. So ayan. So yan yung ito troubleshoot ko. Buksan ko to dito. Tingnan natin agad yung starter relay. Tapos doon ako magpo-focus, ano ko siya, i-rekta ko siya kung gagana. Andito yung starter relay niya ito. So
yung dalawang terminal dyan ng starter relay, yan yung magti-trigger pag sila yung dapat yung magdidikit pag na-trigger yung starter relay. Dyan. So, igaganyan ko itong long nose para marikta sila. Subukan ko kung i-start. So, naka-on na yung naka-on na yung motor. Subukan natin kung mag-start. Tapos ipipreno ko siya. Yan, narekta ko na doon. Ay, hindi nag-start. Starter motor may problema. Kasi nirekta ko na, hindi nag-park. Hindi nag-redondo yung starter motor. Sa pantest na gagawin ko is ititest ko kung nag-trigger ba talaga yung relay. So ititest natin dito sa relay kung saan yung may positive na. Ito yung may positive na. Yan. Tapos pag pinindot yung starter button, sige, pindot start button. So ayan, pumasok yung 12 volt. So ibig sabihin yung starter relay is good. So may problema lang yung, klaro na yung starter motor is may problema. Sige. So good yung starter relay. Nasa starter motor yung problema. Ito na, nakuha ko na yung starter motor. So bago ito makuha, kinakailangan tanggalin yung airbox. Ito yung airbox nya, dito yung nakalagay. Tapos itong rear fender or tapalodo, tanggalin para mahugot talaga yung starter motor. So ngayon itong starter motor ay subukan nating irekta. Rektahan natin ito ng supply kung iikot ba to o andar ba to. So ayan, i-direct battery natin. So ito yung wire na to, nakakontak sa body ng starter motor. So ayan, hinawakan ko siya. So ayan, tapos ito idiin natin dito sa positive. Tapos ito dapat naka-negative sa battery. So ayan, negative sa body ng starter motor, tapos naka-negative sa battery. Diin na natin ang positive. Oops, yan, hindi nag-react. So ibig sabihin yung possible yung carbon brush pudpud na. So yan, walang react. Confirm. Buksan natin to para makita yung loob. Buksan to para makita yung loob. So ito na, buksan na. Yan. Yung carbon brush niya is good pa. Mahaba pa naman. Ay, hindi, pudpud na. Yan. So putol. So yan, putol yung carbon brush. Yan, klaro. Tapos yung isa pudpud na. Yung isa naputol pa. Tapos dito yung armature niya, ititest ko yung resistance. So yan, yung armature, hugutin natin. Ititest ko yung resistance.
para makuha natin yung kung goods ba yung ito yung mga coil niya. Yung tester. Yan. So ibig sabihin good yung coil sa ganitong test. So buo yung coil. So yan. Ayan, goods yung coil, buo, sa carbon brass lang. Guys, ito na yung RFI na problema ay carbon brass na starter motor. So ang problema din ay walang available na carbon brass. So ang binili is carbon brass ng Rossi na 175, yung Rossi 175 na carb type. So ito yun, apat nga itong carbon brass na to kasi ganun yung model ng Rossi 175 na carb type, apat yung carbon brass. So ang gagawin ko dito ay i-repair na lang to. Tapos isi-soldering dito. So ito yon sa positive ng Rossi RFI. So ang gagawin ko, ito tatanggalin ko. Tapos i-soldering ko dito. So ayan, nakainit na yung soldering iron ko. Tapos ang isa pang problema, tatabasan ko pa to. Ayan, naka-ready na yung pantabas ko. Sa gilid lang. Kasi hindi siya mapasok dito. Yan, dyan. Hindi siya mapasok dyan. Dapat ganyan. So wala, hindi mapasok. Yan, dyan. Ganyan yung forma niya. Ganyan. So tabas dito, tabas dito. So ayan. So ayan, nasoldering ko na. Ito na siya. Ayan. Tatabasan na lang sa gilid para magkasya doon sa bracket or doon sa casing. Yun, pasok.
So goods na to. Ito na yung isa. Para dito sa mayroong i-terminal. So ito na yung para sa negative o sa ground ng carbon brush para sa starter. Tatabasan ulit dito sa gilid. Ayan, goods na. Sakto na yun. Pasok na. Sakto na yung sukat. Yan. Kabit na natin. Tapos yung isa, mahirap kasing ipasabit. Gaganyan ko lang siya. Yan. Gaganyan ko lang yung spring. Tapos ikabit ko na yung armature. So ayan na, kinalangan ko lang siya. Yung isa. Kinalangan ko yung isa. Tapos yung isa nakasabit. Pinasabit ko lang sa gilid. Tapos yung nakakalang. So ayan. Perfect na to. So yan. So yan guys, ganyan lang yung diskarte. Tanggalin ko na to. Yan. Tapos sungkitin ko yung pinasabit lang muna na spring para pumasok na siya. So yan, pasok na. Yan. Yan, pasok na yung dalawa. Symbol na to. So yan, may guide siya. Ito yung guide niya. At saka ito. Ito, tsaka ito. Tapos hawakan dito kasi magnet ito. Hawakan dito para hindi mahigop. Yan. 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 Tapos tumbok sa positive. So yan, the moment of truth. So yan, mikot na. So yan. Goods na. Mikot na siya. Lakas. Kabit na. So kabit na dito. Tapos subukan na yung start. Okay na yung starter motor. Gumagana na pero ayaw mag-start. Hirap umikot yung magneto. Pero sa kick, good siya pag kinikick under siya. Pero pag starter, electric starter, hirap umikot yung magneto. So ayan, kakalasin ko yung magneto. Tingnan ko kung ano yung kalagayan. Guys, ayan, gumagana na electric starter. So
Matagalan ako, dami akong ginawang troubleshooting. Nakatatlong baklas ako ng starter motor kasi pinagdududahan ko na mahina yung starter motor kasi ano lang, sinoldering ko lang yung carbon brush kasi repair lang nga kasi hindi sa kanya yung sukat. Nakatatlong beses, tapos doon sa magneto kasi sa tingin ko parang mahina. Binaklas ko yung magneto na tiningnan ko kasi baka may nakabara kasi parang nahihirapan umikot pag in-electric starter, pero pag kick naman goods naman siya, umaandar. Tapos dito sa panggilid, binaklas ko din sa panggilid kasi pinagdududahan ko baka may bumabara kung bakit sa tuwing electric starter siya ay parang nahihirapan. So doon sa injector pinagdudahan ko rin kasi mahina yung buga kapag electric starter yung gamit. Tapos dun naman sa stepper motor niya or sa IECB, idle air control valve kung baga, o stepper motor sa ibang term, sa ibang tawag ay stepper motor. Kung sa Yamaha is IEC, idle speed controller. So ano na siya, hindi na siya gumagana. Isa din sa mga dahilan kung bakit hirap siya paandarin ng electric starter, at doon din sa kanyang injector kasi mahina nga yung buga pag electric starter yung gamit. Pag kinikik, matagal din, mahirap din pa siya paandarin, makailang kick pa. So ngayon ito na siya, patayin ko. So ayan, patay na, kill switch on. So pag i-start siya, kailangan pigaan siya kasi yun nga yung stepper motor niya o IECB or IEC sa Yamaha, kung sa Yamaha na term o kung sa Yamaha idle speed controller ay sira na. So kailangan pigaan lang ng konti tapos start. So ayan, pigaan lang siya. So kanina kahit pigaan ko yan, hindi talaga gumagana dahil doon sa fuel injector, mahina, bumuga. So pag kick, nakakailang kick bago siya umandar. So ayan, goods na to.